Meron tayong update patungkol po sa ating monitor pa rin na si Typhoon Tino with international name na Kalmegi at sa isa pang bagyo, tropical depression na tatawagin nating Uwan sa labas ng ating area of responsibility. As of 10 in the morning ay huling namataan ang bagyong Tino, 190 kilometers kanluran po ng Coron, Palawan, so unti-unti na itong lumalayo sa ating kalupaan. May taglay na hangin na 130 kilometers per hour, so bahagyang lumalakas po ito sa ngayon, at may pagbugso hanggang 180 kilometers per hour. At kumikilos west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung mapapansin po natin, yung kabuuan ng bagyo nakaka-apekto po dito sa malaking bahagi ng Mimaropa and some portions of Western Visayas and Negros Island region. Pinakamalalakas pa rin ang mga pag-ulan dito sa Palawan, at may kalat-kalat na ulan in other areas of Luzon and Visayas. Kabilang na rin dito sa may northern and central Luzon, kung mapapansin po nila yung buntot ng bagyong Tino, nagdadala rin ng mga light to moderate rains sa areas ng northern and central Luzon. Kung mapapansin po natin sa latest track nitong si Tino, generally northwest ang kinikilos niya patungo dito sa may central portion of Vietnam at mananatili as a typhoon category, bahagyang lalakas habang nandito sa may West Philippine Sea. Pero yung magandang balita nga ay lumalayo na ito sa ating kalupaan. Pero given pa rin na may kalakihan pa rin po yung kanyang radius o yung lawak, asahan pa rin yung mapagbugso ng hangin dito sa may parteng Mimaropa sa mga susunod na oras. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 4, knowing na typhoon category po ito, sa may northernmost portion of Palawan, particularly sa may El Nido. Signal number 3 naman, sa hilagang bahagi pa ng Palawan, particular na mga bayan ng San Vicente and Taytay, kabilang na ang Calamian Group of Islands, which includes po yung Coron. Signal number 2 naman sa eastern and central portions of Palawan, Puerto Princesa City, Rojas, Dumaran, and Araceli, kabilang na rin po ang Kalayaan Group of Islands sa may West Philippine Sea. At signal number 1 dito sa may Occidental Mindoro, kabilang na ang Lubang Islands, southern portion of Oriental Mindoro, at dito rin po sa may southern portion of Palawan, kabilang na ang Cuyo Islands dito sa may Sulusi. So sa mga susunod na oras, pabugso-bugso pa rin po ang hangin na kanilang mararanasan. Pagdating naman sa ibang lugar na malayo doon sa bagyo at wala pong wind signal, asahan din po ngayong araw ang mga pabugso-bugsong hangin, epekto na rin po ng buntot ng bagyo plus yung amihan sa Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, gayon din sa Mimaropa down to Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, and even Zamboanga Peninsula, pabugso-bugso pa rin ang hangin. And by tomorrow, meron pa rin po dito sa ilang parte po ng Northern Luzon, gayon din sa Zambales, Occidental Mindoro, and Palawan. Para naman po sa mga karanas ng malalakas na pag-ulan within the next 24 hours, hanggang bukas ng tanghali, meron pa rin pong hanggang 200 mm na dami ng ulan dito po sa may Palawan. Impacts po nito, maraming mga flooding events po ang posible at mataas din ang tsansa ng landslides. Yellow naman po, itong mga kulay dilaw, associated po yan dun sa bagyong Tino, even yung lalawigan po ng Aurora, no, dun sa mga bulubundukin na lugar doon, 50 to 100 mm ang dami ng ulan hanggang bukas ng tanghali, associated yan sa mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas, at hindi rin inaalis yung chance ng mga landslides. At pagdating naman sa daluyong or yung storm surge na tinatawag, sa mga susunod na oras, mataas pa rin po ang chance na magkakaroon ng 3 metro or higit pa ng mga pag-alon dito po sa may northwestern portion ng mainland Palawan, 2 to 3 meters sa northern and central portions po of Palawan, habang 1 to 2 meters naman sa central portion of Palawan, kabilang na po itong Cuyo Islands. Kaya sa mga coastal communities po natin dyan, please coordinate pa rin sa ating mga local government units for possible evacuation. At sa mga maglalayag naman po dito sa areas pa rin ng Mimaropa and Western Visayas, meron pa rin po tayong gale warning. Mataas yung chance na magkakaroon pa rin tayo ng sea travel suspensions in the next few hours dito po sa may northern Palawan, Kalayaan Islands, southern coast ng Occidental Mindoro, western coast of Aklan, at sa mga baybayin po ng Antique, kabilang na ang Kaluya Islands. Yung pinagkaiba nito dun sa ating storm surge warning, coastal areas. Pero pagdating sa gale warning, yung malayo po sa Pangpang, yung mga nagta-travel po by sea, lalo na yung mga ating nangingisdang kababayan. At update naman, dun sa ating monitor sa labas ng ating area of responsibility, sa ngayon, tropical depression pa rin po ito or mahina. Sa ngayon, 55 kilometers per hour yung taglay na hangin at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Last location, 1,870 kilometers east of northeastern Mindanao. Kapansin-pansin, kumikilos po siya, 10 kilometers per hour lang, pero palayo or eastward. Dahil nagkakaroon po siya ng tinatawag na looping, na scientifical naman po sa mga paunang or mga nagsisimula pa lamang po na bagyo. Sa ngayon, kung mapapansin din natin, walang direct effect itong tropical depression sa alinmang panig ng ating bansa, napakalayo pa po sa ngayon.
Inaasahan po na papasok ito ng ating area of responsibility this weekend pa. So maaaring Saturday morning, pero ang nakikita po natin, dahil ito ay nasa malayong parte pa ng karagatan, ito ay lalakas pa, mainit ang ating karagatan doon at posibleng lumakas bilang isang typhoon or super typhoon this coming weekend pagpasok niya ng ating area of responsibility. So after that, kikilos po siya generally west-northwest. So habang ka-level po siya ng Bicol region, pagsapit po ng Sabado, aakyat ito ng bahagya, magwe-west-northwest, moving towards dito po sa may northern or central Luzon. So base sa ating latest track, maaari pong dito po sa may Cagayan Valley, mainland Cagayan Valley or Aurora magkaroon ng landfall scenario itong tatawagin natin bagyong Uwan, pagsapit po ng Lunes ng umaga. At kung mapapansin po nila, super typhoon category, so around 185 to 195 kilometers per hour, yung posible maramdaman ng ating mga kababayan po doon. So mas malakas kumpara dito sa nagdaang bagyong si Tino. Kung mapapansin din natin, malaki pa yung tinatawag natin na cone of probability. So ibig sabihin, posible pa itong umakyat ng bahagya or bumaba ng bahagya. Kaya kung mapapansin din natin, posibleng tumaas siya as far north at dito sa may Batanes pagsapit po ng Monday morning, pero posible rin bumaba dito sa may parting Kabikulan as early as evening of Sunday. We also have to consider na hindi pa siya ganun kalawak sa ngayon, pero habang lumalakas po ang bagyo, usually lumalawak din yung kanyang kaulapan at yung malalakas na hangin. So kahit itong bagyo, kung maririnig man natin, Northern and Central Luzon, pero ito yung magiging malawak po. So maapektuhan talaga basically malaking bahagi po ng Luzon plus itong Eastern Visayas habang lumalapit po itong si bagyong tatawagin nating Uwan pagsapit po ng Sunday hanggang Tuesday. So lagi po magantabay sa ating mga updates for possible changes po sa bagyo. At yan muna yung latest.